Magandang araw sa ating lahat. So, ito tayo ngayon. Isang topic naman ang pag-usapan natin. Ito ay tungkol sa taong hiram. Totoo ba na mayroong nilalang dito sa mundo na matawag nating taong hiram? Ano ba ang ibig sabihin? Ano ba ang mga katangian ng mga taong hiram? So dito, ito ang pagtuunan natin ng pansin. So, my experiences nangyari sa atin. Na una kong sasabihin sa inyo ay yung pagkawala ng dictionary ko when I was still of my college life. So, nang papunta kong paaralan. If I'm not mistaken, if not during my college days, that would be of my first year of teaching of my profession. Hindi ko na maalala kung college ba ko noon or may trabaho na ako. But it happened na papunta na ako sa paralan. Punta na akong paralan. So nagagalit ako. Yes, college. Nagagalit ako dahil nawala yung dictionary ko, na doon ko lang nilalagay lagi sa table ko. At saka yung table ko, walang sino mang pumapasok doon dahil sa stricto tayo sa mga gamit natin. Lahat ng mga tao ayaw pumasok doon sa loob dahil pag may nawala, pag pumasok sila, tiyak na medyo may stricto tayo . So dito, tapos nawala yung dictionary ko. Then ngunit yung yung bed ko ay pag bumaba ka sa bed o ano man ang nandyan sa babaan mo, wala talaga, mahulog talaga. Pag mayroong mga gamit dyan sa babaan mo, mahulog talaga dyan sa tagiliran kung mayroong nakalagay. Dahil medyo yung bed ko, medyo ang pagkagawa nun ay madali mahulog mga bagay pag dyan mo ilagay. Basta't bumaba ka, dyan ka bumaba sa tagiliran. Inawala ang dictionary ko. Hinahanap ko na. Nagalit na ako sa pangyayari dahil kailangan kong dictionary. Noong wala pa kasing mga apps noon na dictionary. So kailangan mo ang mga hard copy. So diyan hinanap ko. Nung matagal ko nang hinanap. Nagalit na ako . Nagalit, sumpungin kasi ako. Sumpungin, madali kong magalit. Nagalit na ako ng todo. Nandyan lang inilagay sa babaan ko, sa bid ko, na imposible naman na hindi siya nalaglag pang dyan ako bababa sa tagiliran. Doon nilagay ang dictionary. Doon ang dictionary nakalagay. Hindi ko naman yan inilalagay doon . Hindi ko talaga ilagay doon. Pag nagbasa kasi ako, ang dictionary ko nandiyan sa head portion ko ilagay, hindi kaya sa table. Doon sa tagiliran, yung bumaba na ako sa babaan talaga. Yan ang isa sa mga example ko na mawawala ang mga bagay, ngunit sa hahanapin nandun lang pala. Doon ka na humahanap . Hinahanap mo doon wala. Pagbalik mo nandun. Okay? So, noong nakaraang linggo, may nawala naman. Ngunit more experiences na nangyari sa atin na ganun . Mawawala mga bagay tapos nandun lang pala. Noong nakaraang linggo, inilagay ko ang hinanap ko ang necklace ko at saka yung ring. Nawala. Ang kalalagyan ko, isang kalalagyan ng sa pocket ng wallet ko. Wala doon. Ilang beses ko nang tinitingnan. Wala doon. So wala talaga . Right, isang part sa wallet ko. Wala.
kahit saan ko hanapin. At saka, alam ko na doon ko lang lagi inilalagay sa kalalagyan ko eh. Isang packet na kalalagyan ko. Wala doon. So, ngunit, papunta akong school, galit na ko eh. Ang pinagbintangan ko, ang anak ko, baka inakaw ng anak ko, eh, sabi ko, pag nawawala yun eh, papunta akong manggagamot at ipapatay ko talaga. Iyan pa ang sinabi ko sa anak ko na isa na naiwan. Dahil suspect ko na siya eh. Baka ninakaw at saka bininta eh. Mahal pa naman ang ano yung ring at saka ano ko, necklace. Nang pagdating ko sa paaralan, tiningnan ko ulit, nang doon lang pala sa packet na always kong nilalagyan sa ring at saka necklace ko. Just this morning naman, kaya nga nakapag-vlog ako nito. Dahil this morning naman, nawala naman ang necklace ko at saka ring. Hinanap ko naman doon sa kinalalagyan ko, wala pa rin. Hinanap ko sa all parts of my yung bag na maliit na mayroong pocket. Hinanap ko lahat, wala. Okay, dahil sa alam ko na doon pala sa kalalagyan ko, parang pupunta sa isang part na paghahanapin mo, hindi mo mahahanap. Ngunit nang doon lang pala sa isang part na hindi mo makita dahil sa pinakasulok na part sa itaas na bahagi na you won't believe na nang doon nakalagay dahil sa ang bag mo hindi imposibleng doon siya makalagay sa itaas. Dahil sa mahuhulog yung ring mo at saka necklace. Kung ilagay mo papuntang ilalim talaga, bakit pababa paitaas ang punta niya? So kasi siguro pag inilagay mo ang ring mo, yung pocket na kalalagyan ko sometimes nag-i-invert siya. So kaya siguro na ganun. Doon ko pa rin nakita sa second times ko nga na hinanap. Dahil yun din ang experience ko noon, na doon din ko rin nakita sa kabilang parte yung hindi ko siya makita. Doon nakita ko. So dito, my friend, hindi natin alam kung totoo bang mayroong taong hiram. Yung sabi kasi nilang taong hiram. Dahil dito sa experience ko ngayon, 2 beses na wala, nandyan lang pala sa pinakasulok. With my own fault, hindi ko nakita dahil sa circumstances na hindi naman pala siguro hiniram dahil nandun yung sa pinakasulok. So dito siguro, ngunit ewan ko kung hiniram ba o wala, ngunit nakita ko sa pangalawang bisis kasi yung mga gamot ko, sabi niya yung mga gamit ay itakpan niya ng kanyang kamay upang hindi makita. Mayroong ganun ba na mga nilalang, takpan niya sa kanyang kamay upang hindi mo makita. At saka pag kunin niya ang kanyang kamay, makita mo na. So noon din pumunta ako sa office. Umiram ako ng panser. Hindi namin nakita yung panser kagagamit lang nila. Hindi nakita. Hanap namin doon sa office. Doon sa table, hindi namin wala kami nakita na panser doon. Ngunit nung matagal namin hinahanapin, sabi ko baka dinala dahil may isang guro na gumamit nung just a few minutes lang ang dumaan. Dito lang ginamit pa namin to Ito ginamit ni yan, hinanap wala talaga. Sa katagalan namin hinanap, dyan lang sa hinahanapan namin. So doon ganoon din ang mga experiences natin sa ibang mga gamit na nawawala, hanapin mo, hindi nakita. So, hindi natin alam kung totoo bang mayroong taong hiram o wala. Dahil ganun ang mga experiences, more experiences nangyari sa atin. Na mawala ang isang bagay tapos nandun lang pala. Dahil in the reality raw, mayroon daw wala tayong totoong
totoong evidence na totoo yun o hindi. Dahil ako, kahit mayroon akong third eye, hindi rin ako niwala kung totoo ba itong mga nakita ko. Ano? Baka guni-guni lang ba? Nakakita tayo ng mga spirit, ganyan. Hindi naman nakakatakot pala yung mga spirit. Titingnan natin. Kaya doon, pag natulog ako, tinatadyakan ako ng maliit na tao dito sa head part. Pagkatapos, dahil martial art ako, hinawakan kong paa. Nawala. Tapos hinawakan, dinujudo ko na dahil tinadyakan ako sa ulo. Wala naman pala. Ewan ko kung yung mga guni-guni lang natin o totoo ba. Ganun. Ngunit sa mga experiences natin sa mga bagay na wala laging nangyayari dito sa amin. With my own experiences, lagi ako naka-experience ng ganun. So dito, hindi natin alam kung mayroon bang taong hiram o wala. Dahil sa iyo ng mga sabi-sabi ng mga nakakatanda na mayroon daw mga taong hiram na yung mga yung mga gamit natin ay hinihiram nila. Pagkatapos isinasauli na naman. Tapos nila nagagamitin nila daw. Tapos isasauli. Ewan ko kung gaano yan katotoo. Totoo man o hindi, kayo na ang maghusga. Kung mayroon man kayong experiences na ganun, ay kayo na maghusga kung may totoo bang taong hiram. So, my friend, more content we should have to give with you of this channel of ours. So, dalawang channel natin. So, ang isa ay ang totoong pangalan natin, Alfredo Gallego, at ang isa ay FRGGF. Lagi ko itong pinapalit-palitan itong channel ko. Okay, have a blessed day everyone. Next post na naman tayo.